Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang dulang pantanghalan. Ako nga pala si Binibining Christine Mercero, ang unang mag-ulat sa hapong ito. So, sino sa inyo ang may idea kung ano nga ba ang dulang pantanghalan? Yes, Mel? Ang dulang pantanghalan, ma'am, ito po yung dito tinatanghal yung mga dula, mga musikal at iba pa. Maraming salamat, tama. Ito ay tumutukoy sa mga dula na itinatanghal sa entablado sa harap ng madla. Mapapansin natin, class, na sa dulang pantanghalan ay may mga artistang gumaganap sa mga papel ng mga tauhan ng akda. At karaniwang ito ay binubuo ng mga dialogo, musika at galaw na naglalarawan sa ng mga kahulugan ng buhay. So, alam niyo ba na may mga iba't ibang uri ng dula dito sa Pilipinas? Yes, ma'am. Maaari ba kayong magbigay ng isang dula na familiar sa inyo? Dula na tinatanghal sa paaralan, ma'am. Kuan, ma'am. Yung ginawang pelikula na The Wicked, ito ay itinatanghal din sa dulang pantanghalan. Tama, ang kanang imong-imong na halimbawa ng dula ay isa rin yan sa mga dula na tinatanghal sa dulang entablado na kung saan ito ay napapabilang sa isa sa mga uri ng dulang pantanghalan. At yan ang ating aalamin ngayon kung ano nga ba ang mga iba't ibang uri ng dula dito sa Pilipinas at atin niyang iisa-isahin natin yan para mas lubos natin maunawaan kung ano nga ba ang mga uri ng dula dito sa Pilipinas. Maaari niyo bang basahin? Mga uri ng dulang pantanghalan: dulang Imbayuka, Kambayuka, Philippine Educational Theater Association, PITA, Theaters Guild, Community Theaters Guild, Dulang Cebu, Broadway. Ngayon ay uunahin natin ang dulang Imbayuka. Ang dulang Imbayuka ay nagmula sa bayog na nangangahulugang awit ng pag-ibig. Isa itong pagtatarong patula ng mga maranaw na nilalahukan ng isang lalaki at babae na binabayaran ng salapi o kasangkapan pagkatapos ng palabas. So, ang lalaki ay tinatawag na pababayuka. Ano naman ang tawag sa babae? May idea ba kayo? Imbayuka. Pakiulit nga po, ma'am. Kung ang lalaki ay tinatawag na pababayok, ano naman ang tawag sa lalaki? Sa lalaki. Hindi ninyo alam? Honor, ma'am, honor. Tama. Ang babae ay tinatawag na honor. So, ang dulang Imbayuka ay ang unang nagtanghal ng isang sining kabayuka sa Culture of the Philippines noong 1977 ay ang Maranao State University or MSU. Dito sa kanilang itinatanghal na isang sining kabayuka ay hindi lamang kasimpleng pagtula, kundi nilalahukan na nila ito ng mga bagong style kagaya ng rock-ballet opera na may halong sayaw, may halong awit. Mura siyag musikal. Hindi lang siya nakafocus sa pagtatalong patula. At ang dulang Imbayuka rin ay may hawig sa dulang duplo o balagtasan na balak ng mga Cebuano at bikal ng mga Waray. Ang kanilang mga kasuotan ay naglalarawan sa kanilang mga kulturang pinanggalingan at ang kanilang mga dalaw sayaw ay sumisimbolo rin sa mga tradisyonal na kultura kung ito ay nagpapakita kung anong kultura sila. Halimbawa na lamang dito ay tingnan natin ang halimbawa ng dulang Imbayuka. Mga ang isa sa mga sining kambayuka na
Dulang Pita or Philippine Educational Theater Association na itinatag ni Cecil Alvarez noong April 7, 1976 na may bisyon ng Philippine Theater na nakikibahagi sa pag-unlad ng mga tao at lipunan. So sinabi dito na ang Pita ay natatanggap ng prestihiyong Ramon Magsaysay Award na may hawig ito sa Nobel Prize sa Asia. At hindi lamang ito, kundi pinupurihan rin ang Pita bilang matapang, sama-samang kontribusyon nito sa pagbubog ng sining ng teatro, ang mapusok, walang paglalangan itong gawin sa pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad sa Pilipinas. So, ibig sabihin, dito sa Dulang Pita ay ito ay karaniwang naglalaman ng mga elemento ng drama at komedya. Isang uri rin ito ng dula na nagpapakita ng mga eksena na may pinalaman sa buhay ng mga pangkaraniwang tao. So, tingnan natin ang halimbawa ng Dulang Pita. Dito sa halimbawa ng Pita ay ipinapakita dito na may komedya, may drama na naglalarawan ng isyong panlipunan na ipinapakita nila na ang kanilang mga problema ay umaasa pa rin sila na may pag-asa para sa pagbabago ng kanilang mga lipunan. Yan ang halimbawa ng Dulang Pita. So, nakita na ninyo? Ngayon, ang kasunod naman ng dulang pantanghalan dito sa Pilipinas ay ang Dulang Theaters Guild na binansagan ng Barangay Theaters Guild. Ito ay itinatag ng mag-asawang Lamberto at Daisy Avilana kasama ang 48 na artista noong Marso 1939. Binubuo ito ng mga aktor, arkitekto, sculptor, mananayaw, may musikero, may pintor at professor. So, dito sa Theaters Guild ay nakapagpalabas sila ng dula, kagaya na lamang ng Othello at Macbeth in Black. Then, ito rin ay nagbigay daan sa pagpapasikat ng teatro at dramatic art sa bansa sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. At isa rin ito sa mga pinakaluhang kumira ng kumpanya ng teatro sa Pilipinas. So, sa madaling sabi, ay salita, ang Theaters Guild ay isa itong grupo na galing sa iba't ibang barangay na may mga iba't ibang mga talento, na may mga musikero, may mga mananayaw, may pintor. Mong gitawag siya barangay. Bantog binansagan siyang Barangay Theaters Guild. Ang kanimang siya, Theaters Guild, kay naapo di siya ikahawag na pari-pariha. Kanang tatalakayin natin yan mamaya ang Community Theaters Guild. Pero dito sa Theaters Guild ay barangay lang siya, sa barangay. Kadalasan itong nangyari kapag may pista na may mga activity na ginagawa na nag-invite sila ng mga may iba't ibang mga talento na galing sa ibang barangay. Kaya doon sa kanaang event na iyon ay kanaang napagdesisyonan nila na magsama-sama silang bumuo ng grupo para ipakita nila kung ano ang halagahan ng sa teatro sa barangay. Halimbawa, video. Naa sila yung mga sari-sariling talento. Tingnan niyo ang video na ito na naay kanaang nagdala nga mura siya kanaang maestra iyang outfit din naa ko'y mga diadto na ay nag-guitar din naay mga kanaang nagdala og sibat nga mga sculptor kanang may kanya-kanya silang talento ba na kanaang nagsama-sama para bumuo ng isang grupo. So, yun ang halimbawa ng Barangay Theaters Guild. So, ang kasunod naman na mga uri ng dula sa Pilipinas ay tatalakayin ni Binibining Bilano.
Magandang gabi sa lahat. Ako po si Ako Jenny Vilano at ngayon atin po ipagpatuloy ang mga uri ng dulang pantanghalan. Community Theater Skill. Ito ay isang teatrong upang komunidad na nagtatanghal ng mga kultura. Isa sa mga grupo ng manunula ang manunulat sa kahalagahan sa paggamit ng wikang Filipino ay ang Ateneo de Manila High School Dramatic Society na itinatag noong 1956 ni Honor P. Pagsanghan at dating hating alagad ng mga dulang Ingles. Ang pagkamulat na ito ay nagsimula noong 1964 ang kanilang itinanghal. Ang doon po sa amin, isang adapsyon sa Filipino na Our Town. So, kadalasan po sa mga Community Theaters Guild ay karaniwan tumatalakay sa mga pangkultura ng isang lugar para po magpalaganap sa kamalayan ng kanilang mga mga panlipunan. So, may papakita ako sa inyong video na halimbawa ng Community Theaters Guild. Di ba napapansin nyo, pinapakita dito ang kultura, yung kasaysayan ng kanilang kultura, kung ano ang kanilang kinagnakagisnan. Nga murag Ng kanilang komunidad. Ito yung parang, kumbaga, Kailan nila yung mga parang mga nakagawian nilang gawin sa kanilang komunidad. Mura siya gatuyok-tuyok ka yung sayaw. Yun na. Kumpara sa ato nga naaji action. Di ba? Community Theaters Guild ay may pagkakatulad siya sa Sa Barangay Theaters Sa Guild. Barangay Theaters Guild. Ngunit, ang pagkakaiba lang nila, ang Barangay Theaters Guild ay doon lang nakafocus sa mga barangay, yung mga pangtanghal. Yung mga itinatanghal ay para lang din sa yung mga nasasakop sa kanilang barangay. Habang itong Community Theaters Guild ay yung pang-komunidad talaga, yung panglungsod or ano ba, kung dito sa Lumingag, tapos may gagawin silang pantanghalan, dito talaga yung buong komunidad ang magtatanghal kapag may ikatanghal sila. Naintindihan ba? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Sunod naman ay Dulaang Sibol. Isinilang ang Dulang Sibol mula sa pa-English na dramatic ng Ateneo de Manila. So, sumibol ito noong 1966 na binubuo ng pawang mag-aaral sa mataas na paaralan ng Ateneo. Nagsimula silang magtanghal ng mga dulang Pilipino. Itinanghal ng grupo ang paa ng Tuago. Adapsyon Sino ba kayo? ni Soap Rodrigo at sino ba kayo ni Julian Cross Balmaceda. So, karaniwan sa Dulaang Sibol ay may kinalaman sa mga eksenang mga pang-drama, mga pang-komedya o mga pang-musika. So, diba? Drama. Diba napapansin nyo, nagtatanghal sila ng mga drama na akinan. Yan yung mga tinatanghal niya tungkol sa mga drama na nila. Kung saan diba napapansin nyo? Ito ang itsura ng Dulaang Sibol. Nag-aapilan yung nagtatanghal o ginagampanan nila ano yung papel ng kanilang mga dinadala ng mga characters. Yan ang halimbawa ng Dulaang Sibol na teatro. Mura sila nagtatalo. Binibigyang buhay nila kapag sila ay nagdadrama doon, nagtatanghal. Basin, kuhan sila no ba? Nag-asawa. Nagtalo Sino sila. ba kayo? Kuan siya ka dramatic society nga may semi-comedy nga na. Di ba nakikita niyo naman sa Yes, sa ma'am. ano yung tinatanghal nila. Ma'am. Okay, sunod, ang last ay ang Broadway Theater. Ito ay tumutukoy sa mga theatrical performance na ipinapakita sa 41 mga professional ng mga sidyan. So, ang bawat isa ay may 500 o higit pang mga upuan sa matatagpuan sa Theater District at Lincoln Center sa kahabaan ng Broadway sa Midtown, Manhattan, New York City kasama ang London's West End Theatre.
Broadway Theater ay malawak na itinuturing ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng mga commercial na mga teatro sa mundo ng nagsasalita ng English. So, kumbaga, ang Broadway Theater ay ito yung pinakamataas na may malaking teatro, may malaking entablado kung saan ang mga nagtatanghal dito sa mga Broadway Theater ay yung mga professional. So, karaniwan din mga tinatanghal dito ay yung mga may musikal. Yung may mga musikal na Awit kanta. international na tinatanghal, yung may mga competition na mga pang-comedy. O, dito itinatanghal ang Broadway Theater. O, ito ang itsura niya sa kanilang entablado. Ito. Dako Diba? kayo nga Malaki. paan. O, Entablado. malaki ang entablado ito. Maraming mga tao, 500. Yeah, Oh, 500. Humigit 500 Oh. ang upuan. Dinamihan nila ng mga yung mga upuan para marami ang tao makapasok makapanood ng kanilang teatro dahil ito ay kumbaga pang-international na pagtatanghal na dulaan. Ito ang nagbawa ng Broadway Theatro. The Wicked. Oh, The Wicked. Kato imong giingon ganina nga halimbawa sa dulang pantanghalan kay nabilong dahil siya sa Broadway Theater. Si Glenda. Diba? Dito, ito yung mga professional na mga magtatanghal na sa entablado sa Broadway Theater. Nakoy pangutana, ma'am. Yung Broadway Theater, ma'am, nasa Pilipinas po ba yan? Wala. Tanging sa New York lang natin yan nakikita ang matatagpuan ng Broadway Theater sapagkat ito ang malaking wala yan dito sa Pilipinas. Pero naaraman pud siguro na diyan sa Pilipinas wala. Sa tingin ko parang wala tayong meron man tayong teatro na hindi Broadway. Ay, katong mga gagmay ra nga theater nga kanang para sa Manila nga sa mga artista no. Yung mga maliliit lang na mga theater ang kaya natin i-afford. Okay, ma'am. May mga katanungan pa ba? Wala na, ma'am. Maling salita, ang dulang pangtanghalan ay isang masining na anyo ng sining kung saan isinasadula ang mga kwento sa entablado kasama ang mga artistang naglalaro ng iba't ibang tauhan. Sa pamamagitan ng mga iba't ibang uri ng dulang pangtanghalan, nabigyan ng boses at buhay ang iba't ibang kwento, kultura at karanasan upang makapagdulot ng inspirasyon at kasiyahan sa mga manonood. Ang teatro ay isang espasyo ng paglalakbay at pagninilay-nilay na nagbubukas sa atin sa bagong pananaw at emosyon. Naintindihan ba? Yes, Yes, ma'am. At yun lamang po. Maraming salamat.